together and morning of Lord give, and then we'll come back to you. Cause when you give to the Lord, so give, and then we'll come back to you. Good night, sure. Praise now, shake it together and morning of Lord give, and then we'll come back to you. Cause when you give to the Lord, give it love, Give it faith, give it joy, and smile in your face. Give us the Lord, let's give it to you. All you give is a reflection of your gratitude. So give, and then we'll come back to you. Give us shirt and style, shake it together. Morning of Lord, give, and then we'll come back to you. When you give to the Lord, from your heart, give your best, give what you got, and you will be blessed. don't be stingy, And don't be tired. the widow in the Bible, forgive all our time, so give, and then we'll come back to you. give my shirt, press down, shake it together, and Morning, no more give, and then it will come back to you. Cause when you give to the Lord, people are hard when they don't give tithes and offerings, and they don't understand what they've been cut off from heaven with blessing. But a printer not when you prove your love to God by giving to Him, so give, and it will come back to you. Give the shirt, Press down, put it together, morning over, give, and it will come back to you. Cause when you give to the Lord, people are God when they don't give time and offerings. And they don't understand what they've been cut off from heaven with blessing. But I'm no time not to spend 2 years when you prove your love to God by giving to Him. So give, and it won't come back to you. Give your shirt, press down, shake it together, and falling over, give. It won't come back to you. 'Cause when you give to the Lord. 'Cause when you give to the Lord. 'Cause when you give, when you give to the Lord. God bless you po sa ating beloved choral group. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. God bless you po sa ating mahal na kapatid. Pagpalain po kayo ng lubusan ng mahal na Panginoon. Nandito na po tayo sa pinakahuling bahagi na po ating banal na gawain. Ito po ang pakikinig po ng salita ng mahal na Panginoon. Dadalhin po at ito sa ating beloved ordained preacher. Bilang pagbigay galang po sa salita ng mahal na Panginoon, tumayo po tayo mga minamahal. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. God bless you, the beloved. Brother, continuing now. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, man malalangit. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkataon. Kaloob mo sa amin sa araw na ito na ikaw ay may masamba. Mapasalamatan, mapuri, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. Thank you so much, Lord, for the great privilege and opportunity given to us today that you be here. Bring me here, Lord, to the sanctuary, to offer you the sacrifice of praise and thanksgiving to the great God. Thank you so much, Lord,
Hallelujah. You bless your Father servers from joyful souling, the song of the choir, from children, singers, finals, and adults, Lord, that is the that we hear, that tremendous power, anointing miracles you have in our life, my God. Hallelujah. In this ministry, thank you so much, so God. Hallelujah. Lord, for all the giving of that and offering, my God, this moment, I pray, Lord, to please anoint the humble servant to deliver love and message to the brethren. And I bind guys, I bind Satan us out in this right now, Lord. In Jesus' name, to the first prayer of pastor. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mahinay man. Praise the Lord. Kinsa gipanalaginan magsinggit, praise the Lord. Tanan kita, I hope, tanan kita lahat tayo ay pinagpala ng Diyos sa araw na to. Amen. Dahil napatunayan natin minsanan pa ulit sa magitan ng mga patutuo ng Diyos natin dito na sinasamba ay makapangyarihan. Amen. He is a miracle God that we serve. So, mga minamahal, di tayo magtagal. First of all, I give the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty to our loving God, to our dear Lord Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist Willis Almeida, the end-time prophet of our loving God, and I will always remember and praise the blessed teaching, most blessed Pastor Lina Comalbi. Lina Comalmida and all beloved children and all Almeida family, and I greet also my beloved my family, my beloved wife, my children, to all my co-workers, precious, to all of you, my dearest brother, sisters in Christ, sa lahat natin mga webcast viewer or watching right now sa ating dito live streaming sa dako ng Cagayan de Oro, mga minamahal. Salamat sa ating mga mahal nga mga bisita. Galbisyo po sa inyo lahat, mga minamahal. O sa inyo tanan, mga minamahal, palakpakan po natin ang Diyos ulit. Mga minamahal, huwag tayo magtagal. Alas 3 na po. Kaya pinagpala tayo sa mga patutuo. Amen ba? Ngayon lang natin narinig, kaya talagang, kumbaga, kulang na kulang pa nga eh. Amen ba? Priskang-priska na mga patutuo, nagpatunay sa atin ang Diyos natin dito ay makapangyarihan. Amen? So, maminamahal, what is our position on divine healing? Ano bang katayuan natin sa natuwang na divine healing, makalangit na pagpagaling ng karamdaman? Everybody praise the Lord. Ito dito nakalaga, God is a great physician. Ang ating Diyos ay dakilang manggagamot. His knowledge of the human mind and body is complete. He can do more for the sick and diseases than can all earthly doctors and surgeons combined. He created us. It is not reasonable then to believe that He can heal us when we are sick. Amen ba? Hindi po kuno reasonable, hindi tayo pagalingin ng ating Diyos kasi ang Diyos nga makapangyarihan, ang kanyang kapangyarihan sobra pa sa mga dalubhasang doktor manggagamot nga i-combine dito sa lupa. Siyang naglikha sa atin, hindi po kuno mga rason, hindi niya po tayo mapagaling kung tayo po'y naniniwala sa Kanya. Amen ba? Amen? So, there is a provision of healing. May provision of healing na tawag na mayroon talaga binibigay ang Diyos ng kagalingan ng karamdaman. He provide us healing. The provision of healing. Sa kaya dito, Christ's suffering and death purchase healing. Ang kamatayon, ang pagsakripisyo daw ng Panginoon o ang kanyang kamatayon ay parang it purchase healing. Nabili po tayo sa kagalingan sa ating karamdaman physically, mentally, and spiritually. Amen ba? Amen? Tatlo ang pangako ng Diyos. Physically, healing, mentally, and spiritually. Yung mentally dito sa isipan, para mawalang ating kalungkutan, mga problema, mga worries, mga anxiety, mga mga kalungkutan natin. So spiritually, tayo po'y linigtas ng Diyos sa kamay ng kaaway, sa kasalanan, upang tayo patawarin, upang tayo malinis, upang tayo dalhin sa langit pagdating araw sa kanyang pagbabalik. Amen ba?
So tatlong klaseng healing ang pinangako ng Diyos. Una-una, physical, din mental, and saka spiritual. Tatlo. That's why the Bible says, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Pangako ng Diyos yan na pagalingin tayo sa physical nating karamdaman. Amen? Pangalawa, mentally. Ang Kristiyano kasi, because may ganagam tayo ng mental blackout. Because of problems, because of failures, because of anxiety, di tayo makatulog sa pag-iisip, marami tayong iniisip, kahit wala na tayong naisip. Amen ba? Sa sobrang nating isip, hindi natin maabot yung ating iniisip. Kaya maya-maya, ang landing natin sa mental hospital. Yan tayo pinagaling ng Diyos. Amen. Amen. Pangatlo, spiritual. Yun. Dinigtas tayo. We are now spiritual people. People of God. Galing sa kasalanan, kinuha tayo ng Diyos, pinatawad, nung tayo nagbabautismo sa tubig, sa ngalan na hugasan tayo. Nahugasan sa lahat natin, after that, na-receive natin ang Holy Spirit, ang Diyos Espiritu, nagpuyo na sa itong kasing-kasing. So ngayon po, we are all called spiritual men and women. Mga anak na spiritual na tayo. Hindi na tayo nabuhay sa libutan, kundi sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen ba? Kaya sinasamba natin siya sa Espiritu at Totohanan, every Friday, Sunday, Wednesday, Friday, tayo nagpagamanal, hindi na tayo naging halubilo sa libutan. We are separated from this world. Kaya naging naglakad tayo ng spiritual. Hindi tayo nagkahalubilo sa mamutang sa libutan. Kung sila nag-inuman, magmadyong diya, tayo po hindi nakasama nila. Ang ating ginagawa, nag-aaral tayo ng Ebanghelyo, nagsangyaw tayo, nagpupuri sa ating bahay, nagpakabanal tayo, at tuwing gawain dito tayo sambahan, sinasamba natin Diyos. Bakit? Napagaling na po tayo ng Diyos sa ating spiritual na mga bagay. Everybody serves the Lord. Mangako ng Diyos yan. Pakibasa lang kindly. Isaiah chapter 53, verse 4 and 5. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Isaias, Kapitulo 53, versikulo 4, paingon sa 5. 5 po. Sa pagkamatuod, gipas-an niya ang atong kasakitan, o gipas-an niya ang atong mga kasubanan, apan siya giila nato nga binunalan, hinampak sa Dios og sinakit. 5. Apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan, siya napangos tungod sa atong mga kasalanan. Amen. Ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya, ug tungod sa iyang mga labod kita nangaayo. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Ito po ang provision of healing. Pangako at pinangako na ng ating mahal na Panginoon. Amen? Surely He hath borne our griefs and carried our sorrows. With His stripes we are healed. Sa Biblia. Sa iyang mga samad, mga sugat, tayo po'y napatawad sa ating kasalanan. For He was wounded for our transgression. Sa ating paglapas, siya po'y nasugatan. Amen? He was bruised for our iniquities. Napangos, tanan, nagasgas ang lawas, katawan dahil sa ating mga pagsasalansang. The chastisement of our peace was upon Him. Ang palo, palaala ng kalipagigdait kapayapaan ay nasa Kaniyang ulo. Amen? Pinagpala tayo ng Diyos. And for His stripes, we are healed. Sa Kanya mga sugat, mga latay, mga samad, mga minamahal, tayo po'y pinagaling ng Diyos sa ating mga karamdaman. So that is the provision of healing that promised by our loving God sa ating mga minamahal. Tunay Kanyang dinadala niya ang ating karamdaman. Amen ba? Amen. At dinala ang ating panglawan, sorrows, gayon may ating pinalagay sa siya na hinampas. Grabe.
sinaktan ang Diyos at nagdalamhati. Inako niya lahat ang kasakitan at siya'y nagdalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsasalansang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Inako ng Diyos ang lahat ng bagay na parusa sa ating buhay, mga minamahal. Kinarga niya sa krus na mabigat, inako niya lahat, mga minamahal, hallelujah, upang dalhin sa atin ang kompletong kapayapaan, kasiyahan, kagalakan, kagalingan sa karamdaman, katuwaan sa spiritual. Inako ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's why magtataka po tayo since nakilala natin siya, dati tayong mga puspos ng karamdaman. Puspos ng problema, puno ng grabing hindi masabtan gabisyo sa buhay. Once we meet the Lord, hallelujah, tinanggap natin siya sa ating tagapagligtas. Nagbabautismo tayo, ang ating sanak pinatawad ng ating Panginoon. Pinagaling ating karamdaman, binago ang buhay natin. Nagkaroon tayo ng kapayapaan, kasiyahan, kagalakan sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya grabe yung mga himala. Amen. Binaril, tinamaan sa spinal column. Nagtataka ang doktor, paglihans, pinagaling ng Diyos, hindi pa maniniwala yun. Ba't pinintulutan ng Diyos na sila po'y maniniwala, makita ng himala. Jesus Miracle Crusade. Nagtataka ang doktor, 3 beses ang x-ray, nawala yung bala sa luhod ng buto. It's a great miracles happen to prove beyond the shadows of a doubt that there is God that we serve, and the God we serve is a powerful God. Grabe ang Diyos dito. Hindi lang doon sa Buanga nangyari, dito rin sa atin. Amen? Overnight prayer sila, grabing gira. Pero yung ating lola, tumatawid sa gitna para siyang panahon ni Parao. Amen. Hinahabol ng sundalo, masalita. Wala sila matawiran. Hallelujah. Ginawa, hinati ng Diyos yung dagat. Ginawang daan, nakadaan ang masalita. Pagkatawid nila, saka pa nagbalik yung tubig, nalunod lahat yung sundalo ni King Pero. Ganon din nating natandang kapatid si nanay, naglalakad tas yung kamay. Hallelujah. Pinahinto ng Diyos ang ilang gira, ilang pusilay, barilan. Pinatawid lamang ating kapatid. Giproteksyonan sa ng ating malapainon sa gitna ng gira. Imposible na imposible. Pero sa Diyos natin, wala imposible. Dahil ang Diyos natin pinaglingkuran, makapangyarihan. After nakatawid na siya, saka pa siya nagbakikan, nagpusilay. Grabe, hindi maintindihan. Kaya ang Diyos natin pinaglingkuran, He can control the ballads. He can control the guns, He can control the war, He can control the bomb. Lahat, makontrol ang Diyos ang lahat ng bagay. Kaya sa unang panahon, kinontrol ganing dagat. Binuhay mga ni sila Saro. Amen. Ganon din sa ating kapanahunan because our God that we serve, He is the same yesterday, today, and forever. So nang panahon siya pa rin Diyos, sa ating panahon, siya pa rin ang ating Diyos pinaglingkuran. His name is Jesus. So Jesus, Miracle Crusade, nandito ang Panginoon sa ating kongregasyon because in the name of our church is Jesus Miracle Crusade. Our God also is here, He's giving us miracles. Kaya wala pag-alinlangan, mga minamahal. Saan pa tayo pupunta? Mayroon pa ba tayong puntahan na iba? Ha? Hapos ng wali ko. Wala tayong pupuntahan eh. Dito lang sa totoong kongregasyon. Dito lang sa buhay ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon Pastor, kung naalis ka pa dito sa Gismo Crusade,
Nakita mo na ang hibala, milagro, kapangyarihan ng Diyos. Paano tumugon sa lalangin, paano magproteksyon ng Diyos. Alis ka pa dito, pupunta ka pa sa ibang kongregasyon, ibang reliyon. Sabi ng beloved noble pastor, ipasusi mo ang iyong utak sa mental hospital. Amen. That is insanity. Kabaliwan. Amen ba? Kaya sa aming mga mahal nga bisita, kung mayroon tayong bisita, napakaswerte nyo. Amen. Hindi kayo nagkamali sa pinuntay nyo sambahan ngayon. This is a church of the living God. Ang Diyos dito, buhay, totoo, at ang aming pastor dito, mahal na pastor, really and truly, a man of God, a prophet of God. By means of his prayer and sacrifices, and agonizing and agony, nakarating sa langit ang kanyang panalangin. Kaya grabing hibala, milagro, maminamahal. Maraming churches na sila declaim that they are in the truth at sila ay propeta. Katulad yung pastor sa Davao. Sabi niya, I am the son of God. My church in Davao is my kingdom. So kung there is kingdom, there is a king. Sabi, hari siya. Sabi, I am the owner of the universe. Sinabi niya yun. Sa Facebook, naglipana, pinaprove ng mga membro niya, nasira ng ulo. May isang pinurward sa akin galing ng United Kingdom, Facebook mismo ni Kibuloy. Di ba naglinog nung last month? Naglinog sa Davao? Naglindol. Nag-message yung membro niya. Membro niya to kung ibang tao. Pastor, magandang araw. Naglindol dito sa region, Davao region. So, bilang ikaw ang may hawak ng buong universe, ano bang kadahilanan? Bakit naglindol? Nagsagot yung pastor, si Kibuloy. Ay, sorry. Accidentally lang. Napindot ko lang yung vibration ng earth. Huwag mag-alala, walang mangyaring masama. Pagpalain ka. Matindi. Pag maglindol pala, accidentally napindot niya lang yung vibration ng earth, kaya naglindol. Kasi may hawak ng universe. May nagyaga-yaga naman, nag-message sa ilalim, na grabe na talaga ron yung mga pastor, grabe na yung mga simbahan, mainit na mga tao magsamba. Kaya minsan sumimba ko eh. Pag simba ko, pagpasok ko sa simbahan, nagulat ako. May gumagano ng sigarilyo sa bunganga. Habang napalapit ako sa gitna, nasyak ako. Dahil nakita ko yung sigarilyo nga sumasamba, doon pa nagsindi ng sigarilyo sa altar sa may kandila. Sa sobrang gulat ko, nabitawan ko yung beer na aking dabitbit. Sabihin, nagyaga-yaga na sila. Pareho lang pala sumamba, ang isa na nigarilyo, siya pala may dala pang beer. Amen? Amen? Ibig sabihin, pareha sila wala sa katotohanan. Sumasamba na nigarilyo, ang isa naman may dalang beer, pareho sila naglukuhan. Sabihin, nagpanigarilyo, nasyak ako dahil pumunta sa altar eh. Doon pa nagsindis kandila sa altar. Yung nagulat ako, nasyak ako. Bakit ganun? Bigla ko nabitawan yung San Miguel beer na dala ko. Amen. Kaya mga minamahal, napakaswerte natin dito tayong sa totoong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya napakaswerte natin. Hindi ang ating mahal na pastor ay totoong propeta ng Diyos. Hindi siya nagsabi, ako'y propeta. Hindi sinasabi, ako may-ari ng buong universe. Hindi niya sinasabi yan. Kundi nakikita sa kapangyarihan na kumikilos sa ating iglesia, sa bawat membro ng Jesus Crusade. Way back 20 years ago, 25 years ago, may isang kapatiran, Sister Mildy Pintula, from Trinitarian Fellowship. Nang pumasok sa ating church, parang nagduwa siya, nag-doubts. Sabi niya, Panginoon, nanaginip siya ng gabi. Panginoon, ipakita mo sa akin kung totoo ba talaga ng beloved Malapaso Almeida ay propita mo. Nung nanaginip siya sa dream.
Nakita niya sa panaginip niya ang malapastor natin lumuluhod at nanalangin. Nakadipa. Dalawang kamay nakataas. At nakita niya sa kanyang panaginip ang kamay ng malapastor galing sa kanyang pagluhod na nakaabot sa langit. Napakalayo ng lupa. Pero sa panaginip niya, nakahidipang malapastor, ang kamay ng Panginoon tumaas, naabot siya yung langit. Nagising siya. Nagluhod siya, Lord, ano ibig sabihin ng panaginip ko? Ang sirado niyang Biblia, binuksan niya, nag-Bible cut siya. Pag ganun ng taliri niya, pagtingin niya sa Biblia, nabasa niya Jeremiah chapter 1 verse 5. Ano bang nakasulat doon? Dali, pag-ibasa. Jeremiah chapter 1 verse 5. Tingnan natin ano bang nakasulat ang kasagutan sa kanyang panaginip, Sister Mildy Pintula. Praise the Lord. Jeremiah chapter 1 verse 5. Sa wala pa ikaw buhatan ako, diya sa tiyan na ila ko na ikaw. Ug sa wala pa ikaw, mugala sa taguangkan, gibalaan ko na ikaw, gitudlo ko ikaw, nga manalagna alang sa mga nasod. Amen. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. Ang sagot ng Panginoon kay Sister Mildy Pintula, kaya nagtanong siya kung totoo ba propeta ang Diyos. Pag ganun si Kendaliri, pagbukas Jeremiah chapter 1 verse 5, ang nakasulat, sabi ng Biblia, bago pa kita inanyuhan sa tiyan ay nakilala na kita. At bago ka lumabas sa bahay bata ay pinaging banal na kita. At hinalal kita propeta sa mga bansa. Palakpakan po natin Diyos. Ang sagot ng Panginoon kay Sister Mildy Pintula, totoo sa Biblia. Bago pa iporma ang malapastor, nakikilala na siya ng Panginoon. Bago pa siya pinanganak sa tiyan ng kanyang ina, sabi niya, pinasbasa na siya ng ating Panginoon. Magiging propeta sa buong nason, palakpakan, sa mga nason. So all nations, hindi lamang sa bansang Pilipinas. Mga minamahal, nagsasabi diyan nga sila kung naghawak sa universe, sa ilalang isipan yan, walang ebidensya at puriba. Dito sa atin may puriba at may ebidensya. Tayo mismo ang naka-experience ng ebidensya kung paano tayo pinagaling ng Diyos, paano tayo binago, paano tayo pinuktiksyonan ng ating Panginoon. Amen ba? Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya hindi ko makalimutan, sabi ni Beloved Tit sa Amerika, may isang pastor na Meksikano. Maraming sakop, almost 50 pastor sa mga sakop niya. Nagatin sa convention nila doon sa dako ng Grace Point sa simbahan ni Bishop Smith. Hindi niya pa kilala ang mga pastor, hindi pa siya kilala ni Beloved Tit, pinakilala lang she's the wife of Minister Luke Smith, the son of Bishop Smith, in Evansville, Indiana nga church. Habang nang istorya sila Beloved Tit, sinabihan siya ng pastor niyan. Sabi niya, I feel that your father is really a man of God. Because while I'm looking with you, I feel something inside my heart. I feel extra anointing power that I feel that the Lord really speak to me that your father in the Philippines is really a prophet to all nations. Dahil sabi niya, ang kapangyarihan galing sa Pilipinas, the anointing power of your father, hanggang dito sa Amerika, dalang-dala mo. Dalang-dala mo. Lalo nung nabasa niya pong ating mga magasin, sabi niya, really, I believe that your father, Pastor Almeida, really
a prophet and a man of God. Sabi ni Blabitit, bakit mo nasabi niyan? Naramdaman ko lang. Naramdaman ko lang yung anointing power of your father from the Philippines to you. Siyempre, anak siya ng ating beloved pastor. Yung anointing power pala ng pamilya, sumasama sa kanila wherever they go. Dahil anak sila ng propita ng Diyos. Nakikita nila. Hindi ko pa man nakita ang pasbapa mo ng personal. I never met him face to face, but I really know only his name. But I know, sabi niya, I really know that even I never say your father face to face, but I feel the anointing from you. I believe that your father is really a prophet to all nations. You are so blessed in your ministry, the Jesus Miracle Crusade. That's why ang mga Amerikano sa bansang Amerika, pag mayroon tayong anniversary sa Talipa, bumababa sila. Gumagasto sila ng pila ka libo nga dolyar, magbisita lang dito upang dumalo sa ating gawain. Para mapatunayan nila kung totoo nga ang ating pagsamba dito, kung paano kumikilos ang Diyos sa ating kalagitnaan. Ganina, grabe ang moving ng Holy Spirit. Nagpa-prove sa ating taliwalang Diyos nating buhay pagkapangyarihan. That He inhabit our presence. Ang ating pagpupuri, mga awitan, nakarating sa trono ng biyaya, naabot natin puso ng Panginoon. That's why pinabagsak niyan, binubuhos ang kanyang matamis na presensya. Lahat tayo pinagpapala, tumutulong luha natin na pakinggan natin mga patuto. Buhay ang Diyos natin. Dadaman natin dito sa ating langitnaan. Wala pang alinlangan. Magpagainin tayo, mga minamahal. Maglingkod tayo ng taos puso, sincere. Wala na importante sa tao ang kanyang kaligtasan. Kung mayroong importante pa na bagay, wala na. Money, profession, business, that is only secondarily. With our best profession, higher profession is our salvation. Wala nang pinakalabis na profession natin, business and profession sa lupa, kundi nakilala natin ang buhay ng Diyos at magapanandito tayo sa buong katotohanan. Kaya sabi ng Biblia, mawawala man ang lahat ng bagay sa atin. Kayamanan, profession, lahat ng bagay, hindi lang mawala si Kristo sa atin. Kaya ang lahat ng bagay sa lupa, mawala yan. Houses, land property, cars, money, everything, ambition, profession, your lover, your everything. Hindi natin yan madala sa langit kung yan maging hadlang para sa atin. Ang solo madala natin sa langit, mga ang ating nagawang mabuti, maging matuwid, banal sa paglingkod sa Diyos. Ngayon dati panampalataya, hindi mga minag kumakanga, patuloy tayo naglingkod sa ating malapanginoon dahil buhay ang Diyos natin pinaglingkuran, ang ating malapaso, tinutunod, propita ng ating malapanginoon. Hallelujah! Dahil sa panalangin niya nakabot sa langit, lahat tayo pinagpapala ng Diyos. 2019 na, mga minamahal, magpakatatag na tayo. Magpakainit na tayo. Sikapin mo in your service to the Lord, gawin mong 3 beses isang linggo. Sikapin mo. Hindi namin kayo pinipilit. We're not forcing you. But do it with yourself. Sikapin mo. Sikapin. You have to do it heartily with yourself. Sa'yo yan. Dahil bakit? Hindi mabayaran yung ating kaligtasan. Walang kapalit na pira. Walang kapalit na anumang bagay sa lupa. Ang kaligtasan, libre. Libre. It is a free gift of salvation that we receive from our loving God. That was given to us individually. Kaya paglingkuran natin, Diyos, mga minamahal. Amen. Wala na maraming salita.
Alam natin nga totoo ang Diyos natin buhay at makapangyarihan sa ministering ito. Awitan natin Diyos, mga minamahal. Buhay ang Diyos nandito sa ating langitnaan. Sapat na sa ating pagsamba. Madama natin yung matamis ng presensya. Upang tayo palagi magkaiyak, mapuspos ng Malang Espiritu. Sapat na tayo mga sigaw, mga singgit, mga magpuri sa Diyos. Maabot natin ang kanyang matamis na presensya. We'll know no end, and His glory shall not Hallelujah! come. Singgit, hallelujah! For the majesty Ngayon ka, power purihin ka, is King sabay ka, has come. pasalamatan ka. And His kingdom reigns, and His kingdom rule, and His kingdom power and authority. Jesus, His righteousness Sapat na sa atin na madama ng presensya. redemption, sacrifice. Magurog tayo sa presensya ng Diyos. Glorify, Maging matatag, maging malakas tayo. divine, His kingdom come. Hallelujah! And His kingdom will come. His kingdom will anoint. And His glory shall dawn on His glory will anoint. For the majesty and power. His kingdom, He has come. His kingdom reign. His kingdom rules. Power and authority. Jesus. God's righteousness. Hallelujah. Puri ka malapay Lord. Libangan sa regata si Bertay Lord. Bless the Bertay God. Hallelujah. We worship you God. Puri ka. Tayo ka puri ka malapay. Salamatan ka malapay. And His glory shall not abound. Oh, the majesty and power of His kingdom's King has come. And His kingdom's reign, and His kingdom's rule, Tayo ka puri ka. and His kingdom Puri ka. power and authority. Puri ka Lord. His righteousness oh Jesus, God's righteousness revealed us. His righteousness Singgit, hallelujah. Ipatugbaw. Purihin natin ang Panginoon. Magmaya tayo't magpasalamat at magpuri sa Diyos.
Eh, nandito tayo sa buong katotohanan. Pinagpala tayo sila at pinagpala ng mga tao sa buong daigdig. Natagpuan natin buhay ng Diyos, totoong Diyos makapangyarihan. At nandito tayo sa buong katotohanan ng ministeryo. Ang ating beloved noble pastor is tunay na propita ng Diyos. Wala nang pag-alinlangan, wala nang panghihina, wala nang debatihan. Buhay ang Diyos natin. Hallelujah. Totoo tayong mga katauhan ng Diyos, mga minamahal. Tagapagbana ng buhay na walang gaan. Dapat tayo magsinggit, magmaya, magkalipay, magpuri sa Diyos. Hallelujah. Sigurado na ang ating kaligtasan. Magpatuloy tayo maglingkod, magpakainit tayo, magpakatatag. Purihin at samban palagi ang Diyos, mga minamahal. Kaya siya na pong bahala mag-provide, mag-supply sa tayong pangilangan. Hallelujah. There is provision from our loving God, provision from financial support, and provision from healing. To healing, papalait tayo. Di tayo pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Panatiliin natin sa puso natin ang banal na espiritu ng ating Panginoon. Yan ang ating silyo, tatak natin kapag natin ang araw, pag-rapture, paglalin. Madala tayo sa kalangitan, maiwan natin lupa, puno sa kahirapan. Manahin natin langit, buhay na walang gaan, kalipay ni maputol. Hallelujah! Jesus. Mayroon pa mga baguhan dyan. Mga karoon pa nakatambong mga bago pa, lumapit kayo sa harapan. Samantayan yung panahon na di ang presensya. Di mo maulaw, magduol diri. Inyong dawaton ang Diyos, inyong kongling pagligtas. Palanginan kamo sa Ginoo. Hallelujah. Samtang ginapanawat ko mga baguhan tang isunan, kamudi ang isunan istorya ng Ginoo, mga muyok kamo. Iba yung kamot istorya ang Ginoo, to this Jesus. Magsumabok kamo sa Panginoon habang nabati niyo pang presensya. Samtang ginapanawat ko mga bisitas tumaga. Itapagawa mo ni ngayong ginabubo sa Diyos, kaya matamis ka presensya. Auhago nato ang presensya sa Diyos na mabati nato sa ating puso. Mga mahal, sa mga bisita namin, habang ginabayaw niyong kamot, ginapiyong iyong mga mata, sabat ka mo sa kong pangamuyo, litukan niyo, aman ko sa langit, sa ngalan ni Jesus, Ginoo, salamat sa mapulong mo na dungog ko kining orasa. Ginoong Isus, gidawat ikaw nga personal nga magluluwas. Dios ang hari sa kinabuhi. Ginoong Isus, isulat akong ngalan sa libro sa kinabuhi, luwas akong tibok kong pamilya. Sa ngalan ni Isus, ang gidawat amin. Opo Panginoon, salamat sa makatawhan ni karon sa mutubang kaluy isla. Maluoy ko sila pa sa iluwa sila malapain on. Hallelujah. At sila pagkapagmana ng buhay na walang gaan. Magianang po sintuno, totoo, sa buso, isip at sa gawa. Panginoon, pamilya, iligtas mo. Dadalangin yung propeta mo na pastor sa pangalan ni Jesus. Amen and amen sa Lord. Singgit, hallelujah. Mga minamahal, lahat tayo ay dumalangin. Itas yung kamay. Lahat tayo ay magsumamo at dumalangin sa ating Panginoon. Gaano man kabigat ang iyong problema, gaano man kalaki ang imong naramdaman nga bigatan, sakit karamdaman, ang Diyos natin buhay. He has a promise of provision of healing. Sa iyang mga latay tayo magsigaling. Pangako ng Diyos yan. Kaya magsisi ka, maginulsul ka, magsumamo ka sa Panginoon, tanggapin mo ang pangako ng Diyos nga kaayuhan sa balatian. Sulbaran sa problema. Manalangin tayong lahat. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa lang pag-ibig na bagmo sa amin. Sa oras na ito, malapay sa dalangin yung propeta, mga pastor. Tanang katauhan mo lang mga problema, kahanapan silang buhay. Tulungan mo sila, malapay pati aming mga webcast viewer na nanood karoon, may karamdaman sila, may problema rin sila. Abutin mo sila ng kapangyarihan kahit lamang diyan sa social media, sa Facebook, malapay noon. Tulungan labang mga kapatiran din dapitalon. Hikapa sila, pagalingin mo sila, karamdaman sa mga problema, palangin talang sa karoon sa materapisa na bagay, Lord, sa pangalan ng Isus, singgit, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ipatong kamay mo sa ulo. Habang ang isa nakataas, ang isa ipandong, ipatong siyang ulo. Talang tayo mag-rebuke with authority. Opo, malapay noon, babang kapangyarihan mo sa magilitaan, malapay noon. Pagpalain mo kami ng lumusan ng Diyos, kining orasa. Sa dalangin ni propeta, mga pastor, hallelujah. Sawayan niyo, bandungan niyo, ay born of darkness, devils, infirmity, sickness, and diseases, cast out from the children at the might of be healed, not the problem, bless the children, financially, healing, so many problem, my God, poverty began, problem solved, bless them so much, Lord, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. The body say, praise the Lord.
Palakpakan natin Diyos, mga minamahal. So, kayo po'y tumayo. Brad, may 4 na reglamentong kaluwasan. Una, pagtuo. Pangalawa ay paghinulsolba, pagsisisi. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus upang mapasaylo yung sala. Tanang nga tao nagkasala, nagkabsan si Maya sa Diyos. So pag namatay ka mo, hindi ka nabautismo ang impyerno. Kay Roma 6:23, ang soul sala kamatayon sa impyerno. Ngunit, kung magbabautismo ka mo, ang gasa sa Diyos regalo si Kristo kinabuhing muli katapusan. Yan lang kasimple. Namay atong ilisan diya nga sanina nga rob, may mga duula man dagat, may mga preacher magbaptize sa inyo. Then, Miyerkules, Biyernes, Linggo, balik-balik, simba, maningkamot. Para magkaroon ka mo ng tamang relasyon sa Diyos, madibilop ang iyong faith, pagtuo, at diya, magmilagro ang Diyos, tubagon inyong pangamuyo, palanginan ka mo. Importante ang kaligtasan. Importante kaluwas sa tao, no? So, mga minal, itaas yung kamay. Magluksok ita, tulog ka bisis, singgit, kusog. Halo pa si Lord. Halo pa si Lord. Halo pa si Lord. Halo pa si Lord. Salamat sa ating malapay ng Amen. God bless you po, mga minamahal. Balik na po sa lingkuranan. Tayo po yung magkuha na itong special offering atong paspasan lang kay atong oras. Pag-pray natin, kilang Diyos, magpalain mo mga kamay palagi na nagbibigay. Diyos, hindi silang sawa sa pagtulong sa iyong gawain. Bless them so much, Lord. And the first Lord, my pastor, ibalik ang malusang palanin sa ila sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. More than I could hope or dream of, you poured in favor in me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has turned me to leave now. You are more than enough for me. More than I could hope or dream of. You have put in favor in me. One day at the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has shown me to leave now. You are more than enough for me. Lord, you're 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 more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has shown me to leave now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has shown me to leave now. You are more than enough for me. Amen. God bless you po ito mga beloved choral group. Everybody service the Lord. Mga minamahal, mayroon po announcement po, practice ng choral at mimers for upcoming 44-year church number sa main church po ay sa Wibis, Thursday po, January 17, call time po natin ay 3 p.m. po, no? Mga choral at saka mimers. January 17, Thursday po, may practice ka mo, no? Mga kaigsuunan, mga minamahal, hingi po kami ng pledges sa inyo, no? Kay sa ating pag-renovate sa chapel, no? Unahin natin dito kasi nakita niyo yung pulpito,
yung taas na pulpito gumano na ng plywood ya, lawanit. Kasi yung poste na yan, yung trusses dan, nabali. Yan o, nakita nyo, di ba? Nag-us-us na. Kayo may tumutulo diri. Tumutulo pa magulan. Nabali na yan, trusses dyan. Kailangan, kung hindi natin mapalitan, delikado. Kasi mahagmak ni. Yan o, nakita nyo. Yung Jesus ship dyan, gumano na yung lawanit. Dahil bumagsak na. Kaya ang plano namin ng beloved wife ko, i-renovate natin una, gawin na lang natin steel trusses. Steel ba? Kasi palitan lang. Dandahanin natin steel to. Steel trusses para hindi na masyado mabigat. Tsaka malinis ang trabaho. So hinahinahan natin dito, dandahanin mo natin sa pulpito. Kasi mga gabok na lahat halublakin natin yung likod. Tapos dito steel trusses. Para mawala na yung mga poste. Diretso natin. So, kailangan po natin yung pagkakaisa. No? Yan yung mga pledges. Kung mayroon naman kayo mga steel trusses inyong tahanan, mga simento, sa mga halubla, kailangan po natin yan. No? We need all kinds of pledges, either cash o gamit, material po. Tulong-tulong tayo kasi kailangan yung welding machine, kailangan yung mag-welding. So, kailangan mo natin yung inyong financial nga support po. Yung pledges natin sa lupa na brown yan, dyan lang po yun, para sa lupa yan. Inabot na ata ng mga 100,000 kapin pa lang yan sa lupa. Hindi tayo makapalit ng yuta. Kasi yung yuta, 2,000 square meters lang, tag 2,000 per square meter. Di, ang total lang, 4 million na. Yuta pa lang na, 4 million na. Pinakamaliit lang ang lupa, kailangan lang 2,000 square meters. Supposed to be, dapat mga 3,000 square meters. Ito po almost na yan, 2,000 square meters yan. So hindi tayo maka-expand. Dapat mayroon iba yung chapel, iba yung quarter, iba yung fasting area, dapat iba yung grahe, may motor pool, ma-separate, ma-plaster, iba yung bahana ng mga beloved children. Ganun po, mga minamal. Kaya sa Tarlac, nakapatayo siya ng building, nakabili silang lupa, 2.5 million. Pledges lang kapatire, nag-isa. Ngayon, nagpapatayo na sila ng sarilang building. Ang pilang budget sa building nila. Ganon din, mga halos 10 billion. Taga-Kapas Tarlac. Gamay lang kapatiran doon, pero sincero sila. Sabi ng Prince Edwin Monte, pagpatayo namin, beloved OP, Kuya, nagulat kami. Biglang agad may nagbigay ng 1,000 sacks na simento, may nagbigay ng mga trusses, may nagbigay ng chicken ng 1 million. Kapatiran. Kaya, grabe yung pagmamahal nila sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kung ganun kadako ang ating pagmamahal sa Diyos, kasi naintindihan nila, ang kwarta sa lupa, dumalabay lang. So kung gamitin natin sa gawain ng ating Panginoon, hindi po tayo maalkansi, malugi. Kasi pag ibalik ng Diyos, nagbigay ka ng 1 million, ang ibalik sa Diyos, 3 million, hindi ka po talo. Ginansya palaging Kristiyano. Kaya magkaroon ka mo ng pasanin, kabugaton sa gawain ng ating mahal na Panginoon. No? Magtinungay tayo. Alisin natin yung mga negatibong isipan. Maging positibo tayo. Dahil ang tinutulungan natin, hindi po tao. Ang tinutulungan natin, gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Lahat yan, nakatutal, mga minamahal. Kaya base nag-isip ka base bulsa lang yan. Kung nagbulsa ta ng kwarta, matagal na. Nakita nyo po yung kwarta nyong binibigay, gagamit sa gawain ng Diyos. So hindi tayo magkapag-expand ng gawain, hindi tayo magpagawa ng malaki dahil kulang tayo sa budget. Pero still, yung mga taxpayer nyo, sinisikapan namin ipatayo ng mga gawain, patayo ng mga building, hinay-hinay. Kaya dito po, kailangan natin yung full support nyo. Maminimal kay steel trust natin para hindi na mag-repair-repair. Wala na gabok, wala na anay. Amen ba? Yun ang mga ginahimo karon sa Spring Church, puro steel truss na ng mga chapel, para bang style gym lang. Para gano'n lang, para wala nang repair forever. Habang hindi pa magbalik ang Diyos, hindi na tayo mag-repair ng chapel. Amen ba? Diretso pa, matibay pa sa mga bagyo, sa mga lindol. Hindi tayo masira, mga mahal. Everybody praise the Lord. So, mga minamahal, ikuha namin kayo. Kung may mga pledges na po kayo, mga minamahal, pwede nyo ihulog sa box dyan o iabot sa information table. O may ordinary days, mayroon ka mong pledges, pinapiring, ihatod nyo na dito sa Pasol House, ordinary days, para maipo namin yung pledges nyo. Hinahinay na ito mapalit ng mga steel trusses, ano pang ilangan dito sa simbahan, para po, pag naipo na tanan, so magtrabaho na po tayo. Amen ba? Plano ng Lidwat Sitwat ko, ito yun, sirain yan.
ilipat sa likod, palakihan yung simbahan, para pag next time, magmeron tayo ng anniversary, hindi tayo sige, abang, dito na lang. Palakihin na natin, kasahin natin. Isipin mo, magkanong binayad natin sa Corpus Christi? Kung dito lang natin inipon yan, malaking materials na yan sa church. 112,000. Yung 112,000, napakaraming steel trusses na mabili natin. Tapos na ni. Sayang po yung inuupa natin. Amen ba? Yung sound system, 40,000. So ngayon, may tinignan ako sa Manila, naka-package deal. Ang actually ang presyo ng sound system na 380,000. Binargin na ng 150, pinignan namin ni Brother Joseph, ni Arbel doon, inangyo pa namin ng 120 pumayag. Buo na. Ilang speaker, boxes, sound, mga lights, kompleto na, mga microphone, amplifier, mga minimal, napakabarato, 120,000. Pwede pa natin nabili. Meron pang mixer nga 40 channel na binibinta ng mura. Kasi kailangan po na, hindi tayo mag-upa. Tayo na magpaabang. May sa bulwa, nakalagay, GBC sound system. May lights siya, may speaker, ilang piraso lang ha. Sige, tiks ako. Brad, may ako pang simbahan, upat ka boxes, pamprik mixer, lights. Hindi ko nang palang yung moving hit ko, ayaw ibenta. Pilang presyo niya? 220K. Sabi, oy, pila lang kabukin mo speaker, 220K. Sa Manila gani eh. Sobra pa sa imo eh. 120 lang. Kaya ito mo, gabi ka man lang sa system. Kaya kung makabili tayo ng barato, pinagpala tayo ng Panginoon. Hindi na tayo mag-upa, mag-abang. Ginaipo natin yan para sa church. Para hindi na po tayo mag-arkila, mag-abang kay mahasol, dakong gastos. Amen ba? Yung ginastos natin na ganon, 112,000 yung binyo, plus 40,000 yung sound system, napakalaki. Sus, kung pinagawa natin dito yan, pila na castle classes, humana. Kaya maging practical tayo makaigsunan. Sinasabi ko lang sa inyo, para magakuha ka mo ng ideya, para magkabaton tayo ng wisdom, para sa gamitin ang ating panalangin para sa kahimayaan sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? So, tumayo tayo lahat, mga minamahal. Ayaw po yung maganto sa ating closing prayer. Ulitin ko po, may practice ang choral and mimers sa ating darating na 44-year church anniversary sa main church sa February 10. February 10 po ang ating 44 church anniversary sa Manila. So, January 17 po ang Thursday nga practice nyo. Pinagpala tayo kay ang mga beloved children, sinabihan kami na mga bata namin, ba't hindi na kayo nagpe-perform dito? Kasi po wala magtuturo. O si Diyos America ngayon, nandito na sila, pinagpala tayo. So instead yung CDO lang yung mag-perform, so kikombine namin buong Mindanao. Kaya nandito po yung mga workers natin from yung mga taga-Sambuanga natin, yung mga workers, nandito sila. Mayroon din dumating taga-Surigao kagabi, mga mimers, singers, tong last ng Thursday, isang band yung taga-Davao City, isang band yung taga-Panabo. Ngayon, combine, may darating pa sa Wibis na taga-Surigao, Butuan, mga minimal, last final practice nila siguro sa Thursday, kung di pa uwi si Brother Joseph, para i-prepare yan para sa main church anniversary. Ayun po, yung mga mag-practice lang dito, yung pinili lang. yung napili lang na kasama. Amen? Pero kung mayroon kang pangpalit ng ticket, pwede man ka sumama. Amen? Naka-timing lang kami ng promo. So yung last ka nagpadugang, 2 promo, wala ng promo. Naka 1.4 mahigit ang one way, ang pabalik 1.7 mahigit. So ngayon, nung binuntahan namin, yung pabalik 3,009 na. Yung papunta 4,000 na. Sabi ko, grabe yung Panginoon. Nung nagakuha tayong ticket na promo, ay pa nagtaas. Ibig sabihin, kabubuton sa Ginoo. Amen ba? Grabe Diyos ang Panginoon ba? Ginaplaster niya. Eh kung mga tag 3,000, 2,000, hindi natin kaya. Dito lang tayo mag-perform sa CDO. Pero all things work together for good. Plano po ng ating malam. Basta sumunod ka lang sa order ng mga nangunguna. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen ba? So, suportaran nyo yung mga anak nyo, mga ginikanan, suporta tayo para pagpalain tayo ng Panginoon. Kung hindi man ka nakasama dito, awit gyapon ka.
magpagamit yapon ka sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kay hindi naman to yung ibig sabihin pa hindi sana eh. Ito po ay dipindi lang po sa kabuton sa ating Panginoon. Lahat yan sa bulaton sa ating mahal na Panginoon. Tumayo tayo lahat, may son ko. Yung mahaba ng istorya ko, alas 4 na ba? Padre Roger, kaya mumura ni magmamuyo. Kaya alas 4 na good. Taas yung kamay niyo, mga minamahal. Pasensya na kay taas yung mga patotoo. Kay minsan na natin nadungog ilang mga testimony. Pinagpala tayo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Ruben Preacher Anivinias. Hallelujah. 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 Magpapalad Yes. sa Diyos sa langit sa matamis na pangalan ng Jesus. Unang dalangin ng mga pastor sa Almina. Mahal na Panginoon, dito naman kami pasalamatan. Kami lubos na pasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kalakasan binigay mo, Panginoon. Hallelujah. Umpisa hanggang sa pagtapos ng gawain ito, mahal na Panginoon. Hallelujah. MC John Fusong, Solim Song, Bible Study, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dagdag kalakasan. Hallelujah. Sa palapantaya sa iyo, mahal na Panginoon. Awitin ng mga choirs, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa beloved choirs, mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat. San pa. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga genuine testimonies, mahal na Panginoon. Dalisay ng mga patuon, ng mga pagkarutiran, mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat. Salamat, mahal na Panginoon. Sa pagbigay, mahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Binigyan mo ng kalaman ng pagbigay sa iyo, mahal na Panginoon. Pag-isahin mo kami, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami, Lord, para makatabang. Hallelujah. Yes, Sa iyong gawain, hallelujah. mahal na Panginoon. Pagbigay, mahal na Panginoon. Oh. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat. San pa. Hallelujah. Sa mga buhay, manalamat mga hallelujah, salita na nilabit po ng preacher, mahal na Panginoon. Hallelujah, dagdag kalakasan, Lord. Dalagon ka, Salamat, sa Lord. pusa, Totoo Lord. ka, buhay ka na Diyos. Kami Purihin ka. sinasamba, Himaya pinupuri, mahal na Panginoon. Hallelujah, salamat, Lord. San pa, sa tuloy panagbulag, mahal na Panginoon. Dadong mo sa pamahay na safety, mahal na Yes. Panginoon. Hallelujah, ibalik mo kami sa ibang gawain, mahal. Hallelujah, sa midweek service, mahal mo yung dalaan natin, magpapalang physical, material, financial, lalo na spiritual. Hallelujah, patuloy kang samahin, patuloy kang pupurihin, mahal na Panginoon. Yeah. Hallelujah, sa munang dalangin, mahal na pastor, at ng pasalamat, pagdadakila, tanging sa iyo lamang, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Tamla Roger. Maglamanuhay kita. We love the Lord. Our sis loves you more. Magpalihans. Tripos to nga. Mga beloved preachers. Tabang mo galihans. Ating nikuranan. Tabangan takamada. Dalon ta sa tunga. Kahit di lang po makaigsunan. Tinabangay kita.